other seed fell among thorns, sa mga tinik-tinik. Yun nga, minsan sa mga masasakit, naparte natin na ayaw na natin, huwag naman na yun. Puro na naman pa naman to, parinig. Puro paano na naman to. Alam niya kasi, nagpatuto ako. Alam niya kasi yung nangyayari sa akin. Alam niya kasi, puro yun po, kasi nasasaktan tayo. Kasi talagang nakakasakit po yung salita ng Diyos. Hindi lang ito niyan, kundi iba nga yung sasabihin nila. Dapat, nilalakaran mo rin. Kaya, patuloy tayong magbabago sa Kanya. Hindi natin pwedeng tok lang ng tok na hindi natin gagabayan tayo ng ating Panginoon. Amen? So, yun po. Tapos, sabi ko dito is other seed fell among the thorns which grew up and choked the plants. May mga naaano din, nag-aanuhan na sila, sama-sama na. Tapos, still other seed fell on the good soil. Dito tayo dapat, mga kapatid, pag sa pag-grow natin, dapat sa good soil tayo, magpaturo tayo. Kaya, yung naririnig natin, tumal tayo na minsan, rafted tayo, pinukultivate tayo, ang sakit, inaalis yung mga, in-fertilize tayo. Pero kailangan natin ng kapatid para mag-grow. Kasi kung talagang, yun po ang goal natin dito na talagang mag-share ng kanyang salita at maging Christ-like yung pamumuhay natin is kailangan natin pagdaanan ito lahat. Wala pa ito sa mga pinagdaanan ng ating Panginoon. Ito na lang nga, nilatag na niya yung manual, susundan na lang natin, hindi pa natin masunod. So, yun po mga kapatid, patuloy po tayong mag-grow sa kanyang salita at para makita ang bunga sa atin. Amen? So, sabi po dito sa Ephesians 2:8-10, for it is by grace you have been saved, for faith, and it is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do works, and God prepared in advance for us to do. Mga kapatid, tandaan po natin na nasave tayo by grace. Pag nakakasunod na po tayo sa kanyang salita, bumubuti na po yung mga nagagawa natin. Huwag po natin sabihin na, save na ako. Talaga pupunta na ako na ito sa heaven. Kasi nga, yung eternal life talaga na makakamit ko na kasi sinusunod ko siya. Talagang ginagawa ko yung kumanya. Pero hindi po yung tandaan po natin by His grace, through faith in Lord Jesus. Yung faith natin na siya ang tumubo sa atin. Siya lahat ang tumawa sa atin. Kasi gift niya yan sa atin. Kaya isa to yung knowledge na natin na dapat ipaalam sa mga tao. Kasi ang mga tao, ang alam nila, pag mabuti, pag maraming naibigay, yun na, save na. Yun na yung sa kanila is yun na yung salvation. Kaya mga kapatid, yun din ang ipaalam natin yung knowledge natin through yung pagka-receive natin ng salvation is not by works. Pero tandaan din natin na ginawa tayo na created tayo na handiworks. Kailangan talaga natin gumawa ng good works. Pero hindi yun ang makakapag-save sa atin. Ginawa tayo ng kawangis ng Diyos. Kung kawangis tayo ng Diyos, so gagawa tayo ng kabutihan. Amen? At yun po ang dapat natin ipahayag. Hindi kailangan alam po natin yan sa sarili natin, yung knowledge na ma-share natin, yung grace ni Lord, kaya tayo na-save. Amen? To our Lord Jesus. Amen. So, number 3 na po tayo. Glow. Bright light of Christ, which shines forth from faces due to the heart that is greatly fired up by Holy Spirit. Pag gumagalaw mo yung Holy Spirit sa atin, nakikita mo yung kaliwanagan sa mukha ng kapatiran kahit ang daming problema yan. Kahit maaliwalas, nakikita mo. Kasi nga po yun yung Holy Spirit sa atin. Yung radiant niya lumalabas. Yun po, hindi lang sa collagen, mga kapatid. Ang pinaka-the best na collagen is yung Holy Spirit. Yun talaga.
Yun talaga ang magkikinang ka. Radiant, clarity, shining, luminous. Yun, makikita mo yan sa mga product na pampakinang. Pero hindi po, yung Holy Spirit in us. Yun po, lalabas. Yun po, makikita. Uy, grabe yung pinagdadaanan niya, pero grabe pa rin, maliwalas pa rin yung hindi siya problemado. Kasi po, yun na yung Holy Spirit po, yung trust niya lahat sa Kanya, kay Lord Jesus, yun na ang lumalabas. At every time na may magawa tayo, makasunod tayo, yun po yung glory ni Lord na nag-glow sa atin. Glory niya lahat yan. Amen. So, Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Yun po, ipapakita natin yung mga bunga ng Holy Spirit sa atin is gumagana sa atin. At yun po, mag-glorify. Uy, talaga naman si Kuya, sister, ibang-iba na Dati, kung pala, sa Ibri, kibot kaya yan, mura. Ibri, labas kaya sa salita niya, mura. Ngayon, may mga praise ka na siya, may mga iwid na siya. Pero sino po ang nag-glorify doon? Si Lord Jesus. Huwag po natin tingin yun. Kasi hindi po yun natin magagawa. Kung tayo po yun is yung dati pa rin. Kasi parang yung dati doon ka komportable. Kasi ang feeling natin sa dati na parang kung magsabi ka rin ganun is parang wala nang, parang okay lang. Kung ganito ang masasabi mo, puro maganda is parang feeling mo is banal-banalan. Kaya hindi po. Pero yun yung good deeds po na lumalabas sa atin. Let your light shine, huwag natin itago. Sabi ko nga po, may mga time na itatago natin, tapos umaano na siya. Huwag natin kung kaya ang mamatay. Kailangan sindihan lagi. Amen po ba? Yun po. Tapos sabi ko, dito, sa Psalms 19, verse 1, the heaven declares the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Lahat po ng glory ay binabalik sa Lord. Sa Kanya lang yun. Kaya nga din doon po sa verse natin, di po ba, yung glory daw is now and forever belongs to God. Kasi po, heaven and earth, wala ka nang dito, wala po tayo dito. Kung lang po tayo, alikabok lang po tayo sa lahat dito sa Kanya. Saka created lang tayo, pinawalan niya tayo, kaya hindi natin pwede ipunin ang glory sa ating Panginoon. Tapos sabi po dito sa Romans 11:36, God made all things and everything. Sabi niya, continues through Him and for Him to God be the glory forever. Inulit na naman, ilang beses yan lahat, pati si ating Lord Jesus, sinabi niya, glory ng ating Ama. Sabi ko, ito po sa John 15:8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kung nag-grow tayo, pinagpangan natin, nag-grow tayo, bubunga tayo, magbubunga tayo. At sabi ko, pag nagbunga tayo, this is to my Father's glory. Kasi yung lahat sa Kanya, at yung sinunod lang natin, hindi pa rin kahit na sumunod tayo, hindi pa rin sa atin yung glory. At pasalamat tayo dahil sa umalis siya at ibinigay yung Holy Spirit na magagay sa atin. Amen. So ito po, lahat po, sabi po dito, kung kailangan natin mag-grow, kailangan natin mag-bear ng fruit. Alam niyo po, kahit na nagbuka, kung buka lang nakidali ka lang, hindi mo na alam ang pupunta mo. O sige, mag-buka natin tayo, tanggapin. Parang ako po, nung unang paghahatak sa akin ko, dinala ko ni Brother Joseph na siyempre, tinunggap ko kasi. Tapos, sabi ko sa isip ko, hindi, marami pa akong babawiin. Hindi ko ito sincerely. Pero, pinalusahan ako ng Lord, talagang hindi mo kaya, sige, hanggang sa akin, hindi po tayo dapat gano'n na. Pag nag-go, hindi lang go na sumasali para lang
Tapos, yun po, pag nag-grow na tayo, mag-grow tayo, patuloy natin mag-grow sa kanyang salita. Alamin natin, magbasa tayo, makinig tayo, yun po, at saka habangan natin. At yung bear fruit po, mga kapatid, yun nga po, yung mga nakikita na sa atin ang bunga ng Holy Spirit at yung makaakay ka rin sa Kanya. At nawa, yung mga pinagdagsa ko, yung may mahintay ka lang na isa, yung marami ng angel na nagpapalakpakan, gano'n na rin yung puso ko, Lord. Yung ginamit mo ako, alam ko, ikaw to, pero ginamit mo ako yung may na-invite, gano'n, hindi yung nagmamalaki ako dahil may nadala ko ako, pero natutuwa ako na ginamit mo ako. Pero kung hindi niya ako gamitin dyan, o sa ibang paraan man, thankful pa rin ang ginagamit. Amen? So, yun po mga kapatid, sabi po dito sa ating conclusion, go, grow, and glow. Alam niyo po doon, naririnig niyo, nung bata pa ako, siri lang ang naririnig ko dito. Yung bata lang nag-grow, tapos lumalaki na. This phrase must be familiar. You probably heard of it many times from the television commercial of one of the leading baby food. Well, this must be also true with our spiritual life, mga kapatid. To attain maturity in Christ, one has to go in order to grow with God's grace and knowledge, and then glow as the glory of God shine in Him. Amen. Thank you po, Lord, mga kapatid. Nawa, may natutunan tayo. Yes, Lord, marami po. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Lord, alam po namin basic na ito as your believers. O Lord God, you're reminding us, Panginoon. Nawa, Lord, sa lahat ng mga sinasabi mo, Panginoon, mag-grow kami, lalo mag-grow para sa iyo lahat, O Lord. Kalahatian. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.